Alright mga kapatid, eto na naman at muli na naman tayong magbibigay ng mga reaksyon, komentaryo, opinyon, kritisismo at kung ano-ano pa no, sa mga video na may kinalaman syempre mga tol. Walang iba. So West Philippine Sea pa rin mga tol dahil dito tayo mas nakatutok ngayon no kaysa sa mga awayan sa politika mga tol. At alam ko naman na mas kayo mismo mas interesado kayo kapag ang pinag-uusapan natin mga tol, may kinalaman sa ating bansa, sa ating mga nasasakupan mga tol. Etong videong to ay mula kay Melvs Castle mga kapatid. Basahin muna natin yung title. Yan o. Navy General, pinagbantaan ng gera ang China. Uy, magdedeklara ng digmaan sa China pag nagtambak saan? No? Yan ang ating aalamin ngayon at bibigyan natin to ng reaction, syempre, commentary, opinion, criticism at kung ano-ano pa. Bago natin to simulan, hinihikayat kita huwag mong kalimutan mag-subscribe dito kay Melvs Castle. Nakalagay po ang link sa ibaba. At kung bago ka pa lamang at trip mo yung mga ganitong klaseng reaction video, commentary, opinion, criticism at kung ano-ano pa, syempre huwag mo rin kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang ating notification bell para ma-notify ka pag may mga bago tayong reaction video tulad nito. Huwag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to mga tol. Balak magtambak ng China sa Scarborough Shoal. Hoy! Kaya pala nag-deploy to ng malaking barko sa Baho de Masinloc. Actually, may usap-usapan nga, 'di ba, na baka ito ay diversionary tactics, no? Dinadivert lang nila mga tol yung atensyon ng ating sandatahan dito sa monster ship. Tapos sa kabilang banda meron silang ibang pinaplano pala, no? Yan ang ating inaabangan at magkaroon ng linaw tungkol sa mga balitang yan, mga tol eh. Magsisimula na kayang manakop ang China? Mhm. Usap-usapan pa lang yan. Pero itong Philippine Navy seryoso. Kung babalakin raw ng China magtambak dyan, magkakagyera talaga tayo. Pagbabantayan ni Commodore Trinidad laban sa China. Mhm. Sige, subukan yung magtayo dyan. Malaking gulo to. Hindi daw nagbibiro ang AFP. There are 4 red lines given by the government. One of these is the no reclamation on Baho de Masinloc. The AFP, the Philippine Navy, has appropriate contingency plans in place in the event that this will be violated. Mhm. These are red lines. Red lines yon mga tol, red lines. Na kapag ka nagkaroon ng reclamation dito sa Baho de Masinloc o Scarborough Shoal, yung reclamation mga tol, ito yung pagtatambak ng lupa mga tol sa karagatan para maging isang isla o para magkaroon ng additional extension ng kalupaan mga tol. 'Di ba? Ayan ang laging ginagawa ng China dito sa ating exclusive economic zone. Pero ayon nga rin sa mga report mga tol, ang pinakamaraming na-reclaim no na mga artificial island mga tol is yung Vietnam. No, dito sa South China Sea, hindi lang dito sa sa West Philippine Sea, sa South China Sea mga tol, sa kabuuan, pinakamaraming na-reclaim ang Vietnam. Pero tingnan nyo, wala namang hindi naman makapalag-palag ng China, di ba? Kaya etong ginagawa ng China mga tol dito sa ating bansa is nakita kasi nila 'di ba sa loob ng 6 na taon nung nakaraang administrasyon, ganito lang pala pasunurin tong mga Pinoy. No, takutin mo lang, sabihan mo lang magkakaroon tayo ng trouble, susunod na yan eh. Kaya yun yung nakasanayan nila at magpahanggang ngayon, sinusubukan nilang i-apply dito sa bagong administrasyon mga tol na sinusubukan nila kung magagawa nilang sindakin no at magagawa nilang takutin mga tol. Kaya tingnan nyo, ang daming mga barkong pinapadala nila, di ba? Matatapos ang termino ni PBBM mga tol by 2028. So nasa kamay ng mga Pilipino mga tol kung sino ang muling ilalagay no sa upuan na 'yan, sa napakahalagang upuan na 'yan. No, hindi natin alam kung magiging palaban ulit 'yan mga tol o magiging best friend na ng China. Lahat ng effort na ginawa ng ating sandatahang lakas sa loob ng 6 na taon ng administrasyong Marcos mga tol, lahat 'yan mababaliwala kapag kaiba ang naging polisiya ng susunod na presidente. Non-negotiable. Nagpupumilit kasing pumasok ang China sa Baho de Masinloc para siguro mabakuran na magtambak na agad. Pero this time, imbes na makalapit ang China monster ship, papalayo to ng papalayo. 2 barko kasi ng Philippine Coast Guard ang magkasamang nambabraso dito. Yan ang BRP Gabriela Silang at BRP Teresa Magbanwa na muling nagbabalik. Nakakaramdam na nga daw sila ng ng takot eh. Sabing gano'n na natetreten na daw sila mga tol sa kanilang
kaligtasan dahil sa patuloy na pagbuntot ng ating PCG. Well, alam naman natin hanggang salita lang yun eh. Hindi naman talaga sila natatakot mga tol eh. Salita lang yun. No, para palabasin nila na tayo talaga ang gumagawa ng gulo. Samantalang sila yun nandirito sa exclusive economic zone natin. Kaya kahit anong gawin nilang pambabaliktad, hindi pa rin mawawala yung katotohanan na sila yun nasa loob mismo ng ating katubigan. No? Dito kinumpirma ni Commodore Tariela na hindi haya ng PCG makapasok to. 1 week na nga mahigit simula noong nanggugulo at labas-masok ang China. Tama. Ni isang beses hindi nag-water cannon. Hindi rin to nang babangga. Tama. Posibleng dahil malaki rin ang barkong ipinadala at sinugod ng PCG. Kung babanggain kasi tayo, magtatamo na mulubong pinsala ang Chinese Coast Guard monster ship dahil sobrang bigat nito. And it's not just the Philippine Coast Guard, BRP Gabriela Silang, who is in the area. It is also supported by the Philippine Coast Guard, BRP Teresa Magmanwa, Philippine MRV vessel 9701. So as of this time, we have 2 Coast Guard vessels pushing the China Coast Guard 5901 to move further away from the coast of Zambales. Mas gusto ko ngayon ang galawan ng Coast Guard natin mga tol kaysa dito sa mga naunang taon ng panunungkulan ng bagong gobyerno mga tol. Siguro dahil nag-a-adjust pa sila kasi nga alam naman natin from the past 6 years sa dating administrasyon mga tol, hindi sila nagkaroon ng mga ganitong klaseng aktibidad mga tol. Ngayon lang kaya yung nung nagpalit ng administrasyon at iginiit natin yung ating karapatan no, dito sa ating karagatan, medyo alam yun, naninibago pa yung mga Coast Guard natin kaya hindi pa sila ganun ka kumilos. Pero ngayon mga tol, makikita mo na nagpapakita na talaga ng puwersa itong ating Coast Guard at nagpapaano na sila no, nagpapasikat na sila kumbaga. No, talagang ipinagtatabuyan nila ay hindi isa ganung marahas na pamamaraan katulad ng ginagawa ng China Coast Guard. Pero ang mahalaga rito mga tol, nakikita natin yung presensya nila. Diba? Hindi nagugustuhan ng China ang pagpapalayas sa kanila. Teritoryo raw yan ng China base sa mga ninuno nila. Yun nga, ganun nga katitigas talaga ang mga mukha nitong mga to eh. Base raw yan sa kasabihan. E di ibig sabihin posibleng fake news yan dahil sabi-sabi lang pala. Dito nanindigan naman ng Chinese Foreign Ministry Wala talaga sila mapanghahawakan na pwede sa ating ipakita na kinakatigan sila o kaya sinusuportahan sila ng batas. Ang meron lang sila mga tol, serving nila. Ibig sabihin, imbento lang. Kasi bansa nila yan eh. Sila yung may karapatan gumawa ng batas nila dyan eh. Ang problema, yung batas nila doon mga tol, ang gusto nila, kilalanin ng international law, kilalanin ng buong mundo. Ang pag nangyari yun mga tol, halimbawa, pinagbigyan sila ng international law, pinagbigyan sila ng UNCLOS. So sige, kilalanin natin itong claim ng China. Sa tingin nyo, titigilan China dyan? Baka sa susunod, i-claim na nila lahat. Pati ibang mga bansa, mga tol. Tas ang gusto nila, kilalanin sila ng mundo. Hindi pwede yun, di ba? Kasi meron tayong 1982 UNCLOS eh. 1982 mga tol nakapirma sila dyan eh. Di ba? Bawat isang bansa, merong 200 nautical miles exclusive economic zone para maiwasan natin yung pag-agawan. Di ba? Ang problema mga tol, ang gusto nila, kanila yung buo. Inaalisan nila ng karapatan yung mga bawat bansa. Yun nga lang, yung ibang bansa, balagbag din. Yung ibang bansa, pumapalag din sa kanila. Kaya wala rin sila masyadong magawa. Dito lang talaga sila nakakita ng medyo mahinang puwersa dito sa Pilipinas. Kaya tignan nyo, eto yung laman ngayon ng mga balita. Diba? Kahit sa international, kung hindi sa Taiwan, mga tol, sa Pilipinas. Tanong, nagkakaroon ba masyado ng balita tungkol sa halimbawa Malaysia, Indonesia, mga ganyan? Hindi, kasi pumapalag yung mga yun eh. Hindi sila aalis sa kanilang teritoryo. 中国在南海的主权和相关权利 China's sovereignty and rights in the South China Sea were established in the long course of history. Diba anong history sinasabi nila eh? Invento lang din nila yung history sinasabi nila. 是在长期的历史过程中形成的，具有充分的 They are solidly grounded in history and the law and are consistent with international law and practices. Diba? Hindi nga nila maipakita yun eh. Kung babalikan natin, Treaty of Paris mga tol, nung binili tayo ng Amerika sa Espanya. Diba? Andiyan dyan na agad yung guhit na yun. Diba may guhit na agad yun yung mga nasasakupan na yan. Kaya ano masasabi nila ritong history na sinasabi nila?
历史和法理依据，符合国际法和国际实践。中国海警在相关海域 China Coast Guard's patrols and law enforcement activities in the relevant waters are lawful. Diba? Naaayon daw sa batas, justified and beyond reproach. 巡航执法，合理合法，无可非议。中方敦促菲方停 Panawagan nila sa Pilipinas. China calls on the Philippines to stop the malicious accusations. Tayo pa ngayon yung may malicious accusation sa kanila. 停止恶意炒作。 Mga Kaya nga mga tol di ba? Kung titignan mo kung titignan nyo, etong China, hindi lang sila basta-basta dumadaan dito sa ating mga karagatan, yung tinatawag na safe passage, mga ganon, di ba? Hindi lang sila basta-basta naglalayag lang. Meron silang naratibo na yung lugar o yung area na kanilang pinaglalayagan is kanila. Na kung yun ay hahayaan lang ng Pilipinas, mga tol, di ba? Yun ay magiging normal na. Kaya nga sabi ni Commodore Che Tariela, di ba? Ginagawang normal na lang ng China yung mga ganito. Ninormalize nila para ito yung magiging panibagong status quo. Yun yung tactics nila, mga tol di ba? Ang masama nun, mga kapatid, di ba? Parang yung suporta sana ng ibang mga mambabatas natin dito sa ating AFP, sa ating Coast Guard. Ano ba naman yung dagdagan nila yung budget para mas lalo tayo makabili ng mga assets natin, 'di ba? Ang problema, mga tol, saan sila nakafocus ngayon? Ang dami-dami nating kinakaharap mangingisdang Pinoy ang gustong palayasin ng Chinese monster ship. Pero Apektado yung mga mamamayang Pilipino na ito, halimbawa mga mangingisdang Pilipino. makakaasa naman daw mga mangingisdang Pinoy na maghahatid ng suporta ang Philippine Coast Guard at BIPAR sa kanila at huwag matakot sa pambubuli ng China. Pero hindi naman daw natatakot ang ating mga kababayan. Oo naman. Dito nanindigan pa sila na hindi sila aalis sa kanilang fishing ground sa kabila ng pambubuli ng mga Tama, Chinese. ipaglaban nyo. It is clearly a provocative act. It is also a clear attempt to intimidate our fishermen and deprive them of their legitimate livelihood. They are underestimating the resolve of the Philippine government to support our Filipino fishermen. Yeah. As a nation, unified in securing what is rightfully and legally ours, we do not and will not dignify these scare tactics by backing down. Sa tingin nyo, totoo kaya ang plano ng China ng pagtatambak talaga? Hindi natin alam, mga tol. 'Di ba? Hindi natin alam. Pero yung mga plano kasi ng China, mga tol, hindi yan na basta-basta nakakarating sa atin Kadalasan yan yun ay duda natin, hinala natin. Katulad na lang yung halimbawa ng Skoda Shoal, mga tol. Nakakita tayo doon ng mga tambak ng corals. Na ang hinala natin is pinaplano nilang mag-reclaim ulit ng panibagong isla. Diba? Gusto nilang gumawa ng artificial island. Kaya nga tayo nagpadala dati doon ng barko. Pero ngayon, wala na tayong balita mula nung umalis ang Teresa Magbanwa doon Ngayon, dito sa Bajo de Masinloc, mga tol, sa Scarborough Shoal, alam naman natin na yan ay traditional fishing area talaga ng mga bansa. Hindi lang ng Pilipinas pati ng China at saka ng Vietnam. So pangisdaan talaga yan. Naging kontrolado lang naman yan ng China noong 2012 Nung sila ay naglakas loob ng sakupin talaga yan, mga tol, at hindi na tayo nakapalag nun, mga tol. So hindi na talaga tayo masyadong nakakapasok, lalong-lalo na dun sa lagoon. Hanggang doon na lang tayo sa palibot, mga tol, hindi na tayo masyado nakakapasok o hindi na talaga as in nakakalapit doon sa Bajo de Masinloc, mga tol. Na ngayon, ang ginigiit ng ating gobyerno is maibalik natin yung dati. Magkaroon ng access ulit yung ating mga mangingisda na makapangisda dyan sa area na yan kasi yan naman ay nasa loob ng exclusive economic zone natin. So para maipaglaban pa natin, mga tol, ng husto yung ating soberanya, kailangan talaga nating suportahan ang ating mga otoridad tulad na halimbawa ng pagdadagdag sa kanila ng budget para matulungan yung depensa natin, mga tol. 'Di ba? Yun ang kailangan suportahan ng mga mambabatas natin, ng ating gobyerno. Sana yung susunod na presidente natin, mga tol, ay manindigan pa rin. Kahit na matagal pa yung 2028, mga tol, pero 3 taon di natin mamamalayang lilipas yan. Sana yung susunod na presidente natin, mga tol, manindigan pa rin sa ating soberanya.
Alright, bilang isang Pilipino, ano masasabi mo dyan? Comment ka na lamang sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out!